So in this video, ang papakita ko naman is yung clip ng presentation na ginawa ko to hundreds of freelancers and agency owners kung paano sila magiging unstuck at ma-break nila yung income ceiling nila. Specifically, yung pinag-usapan namin dito is yung the future of scaling for us service providers kasi things are changing. So pinakita ko dito what changed, where the money is flowing, and ano yung pwede nating magawa to take advantage of it. This is one of my favorite presentations na nagawa so far, so I hope you get value from it at magamit mo siya. And for those of you who don't know, my name is Mark Allen. Currently, I'm co-scaling 9 businesses to scale to multiple 7-figure months. And also, I'm the founder of Ready to Scale, where we help 6-figure freelancers and agency owners scale without burning themselves out. And ang ginagawa namin dito sa YouTube videos is kinokolekta namin yung mga lessons doon so that we can turn it into something valuable for you and hopefully magamit mo siya to make more money, work lesser hours than necessary, and hopefully ma-enjoy yung life kahit na nagsascale tayo ng business. So yun lang muna for now, and yeah, I hope you enjoyed this video. So as promised, ang pag-uusapan natin for today is itong future of scaling. Okay? So ang plano ko ipakita sa inyo is a proven roadmap for building a multiple 6 to 7 figure na freelance business this 2025. And ito, based siya on real data from 9 high revenue partners na tinutulungan ka mag-scale currently, as in kung ano yung nag-work ngayon. And battle-tested siya by over 150 plus na freelancers and agency owners. So, confession, yeah. Just to start, itong usapan natin. Sabi ko nga sa inyo kanina, scaling is not easy. Okay? So, umpisahan ko na agad. Ako na mismo yung unang-unang magsasabi sa inyo na scaling is not easy kasi mag-outreach tayo, magdi-discovery call, gagawa pa ng proposal, minsan inaabot pa ng ilang oras para makagawa ng proposal, mag-onboard ng clients, gagawa ng client work, tapos may training pa ng team pag may team members na, tapos magkikreate pa ng systems, etc., etc. Diba? Not to mention na gusto rin nating alagaan yung katawan natin kasi syempre alam natin na if hindi tayo healthy, hindi natin magagawa yung business. So, very important yung health. Tapos, kung meron kayong asawa o may partner, may boyfriend, may girlfriend, syempre kailangan din ng quality time sa kanila. Diba? Hindi pwedeng puro business lang kasi ginagawa nga natin to yung business na to para sa mga loved ones natin. Tapos, ang ending, wala tayong time para sa loved ones natin. Diba? So, medyo challenging yun. At most especially, lalo na sa panahon ngayon, syempre, mas may option tayo. Wala naman na tayo sa 90s or 80s na wala na tayong choice. Ngayon, mas marami tayong choice. And part of that choice is at least magkaroon tayo ng me time na tinatawag. Di ba? So, yun yung mga pinagkakaabalahan natin as a business owner. Okay? However, kahit na hindi ganun kadali yung mag-scale ng isang freelancing and agency business, at least in my perspective, mas madali pa rin siya kaysa sa maging OFW tayo. Di ba? Ako, personally, anak ako ng OFW and I know yung hard work na ginagawa nung dad ko. Ilang taon siya na nag-work doon. Buong, parang most of my childhood, wala talaga kasi kailangan. Di ba? Pero ngayon, may chance tayo na pwede kumita ng OFW income kahit na nasa bahay lang. Di ba? So, mas better option pa rin yan. Now, isa pa, it's easier and less upfront investment when compared to starting an e-commerce. Okay? I don't know about you, maraming way to do an e-commerce. Ako, meron kaming nung isang business partner, e-commerce, and I know kung gaano kalaki yung time, investment, money investment para mapagana ang isang e-commerce. Based on my experience, hindi siya ganun kadali, di ba, na mag-grow ng e-commerce compared to freelancing and agency business. At the same time, marami ring mga iba pang mga business options na pwede tayong gawin like restaurant or yung mga traditional na brick and mortar, or yung mga digital products, or mga software na business. Lahat yun, marami tayong mga options ngayon. But in my experience, done right, itong freelancing and agency business pa rin, yung magbibigay sa atin ng financial stability that will allow us to pay for the house na pwede mong bilhin, or education ng anak, kung may pinapaaral ka, or either kapatid, or sarili mo anak, di ba? Or breadwinner ka for your parents, di ba? Money for health. Ayan, meron akong mga
nasa circle ko ngayon at saka yung mga gina-guide ko na na-realize nila kung gaano ka-importante na may pera tayo pagdating sa health. Kasi ang mahal magpagamot, di ba? And yung freelancing agency pa rin is one of the best ways pa rin to have that cash flow para sa mga investments and other businesses na pwede nating gawin in the future that could solve most of the money problems. For full transparency, freelancing hindi ito yung magkikreate ng financial freedom kasi hindi naman ito magiging passive income. Pero yung mga pera na pwede natin gamitin for that passive income, ito yung isa sa best vehicle to achieve that kasi yung profit mas malaki. So for me, kaya natin ito pinag-uusapan kasi it's worth it pa rin to scale a freelancing and agency business kahit na medyo mahirap siya. Mahirap lang talaga yung nagle-level up. But hindi siya ganun kahirap compare sa mga possibilities and opportunities na pwede nating gawin. Ako personally, alam na alam ko to kasi this allowed me to double my business for 4 straight years from 2018 to 2022. Pero syempre, pag malaki na yung dinodoble, mas mahirap na yun, di ba? So hindi yun ganun kadali. Ibang thinking yung kailangan doon. So dahil doon, may nakabili ng bahay, na nag-grow yung team, may bago sasakyan, and so on and so forth. At the same time, currently, I am co-scaling 9 agencies then. And yung iba doon, exponential growth yung nangyari. Karamihan, steady growth kahit na may mga challenges. And some of them is, katulad nito, na-achieve nila yung income breakthrough after income breakthrough within 6 months. Diba? Within 6 months, na-hit nila yung first income breakthrough nila. And then after nun, may na-hit na naman na income breakthrough. Or, meron namang iba na may tinarget na income goal, pero mas mataas pa yung na-achieve nila dahil sa freelancing and agency. Diba? And yung iba, simple lang yung development, pero ang nangyari is, hindi na lang sa fixed rate siya kumikita, kundi may mga commission na rin siyang kinikita. Revenue share, di ba? Yung tipong may mga opportunities na same effort, same time na tatrabahuhin, pero yung income, palaki ng palaki. Right? And, yung iba, nakaka-attract ng mga malalaking opportunities kasi gumagaling sila sa work nila. And there are so many great things na nangyari. Ito, simple win, like currently, yung isang tinutulungan ko mag-scale ng agency, nasa Dubai ngayon, talking to big businesses. Ito yung sinasabi ko sa inyo, hindi natin kailangan magkaroon ng personal branding na typical na social media para mag-grow. Ito, kailangan lang niya makilala, may branding siya na personal sa mga tamang tao and yung mga kausap niya doon. Sobrang astig ng mga businesses and yung buong family niya napadala doon sa Dubai for a business trip, ganyan. And who knows kung saan mapunta yung mga ganitong conversation. Ito pa, yung mga nakakausap niya doon, hundreds of millions, even billions ata yung mga businesses. And yung mga taong yon, first face-to-face meeting daw niya with that client, promising yung projects, and pag nasolid yung pack, ngayon lang daw niya naramdaman uli yung value and worth niya dahil pinaramdam nila ng mga taong na-attract nila. Pero may nag-iba ba sa actual situation niya? Or naging open lang siya sa mga opportunities kung paano mag-scale ng business, di ba? Kasi same lang naman yung ginagawa niya 3 years, 4 years ago eh. Pero ngayon, mas na-open lang siya kung paano mapapascale yung business. Ito pa, kahapon lang or nung isang araw, sinabi niya sa akin, may ganito siyang win. And yes, hindi madali yung pag-scale ng business, pero mas nahahandle na niya better yung clients, tough conversations, better. Yung team, mas lumalakas. Yung leadership, mas lumalakas. Di ba? And napatunayan din namin to effective sa small community na tinuturuan ko mag-scale and yung iba na nandun sa small community na yon nandito sa call natin. So, hello guys sa mga nasa R2S dyan. Welcome dito sa ating webinar. So, ibig sabihin, ayan, so marami mga pwedeng mangyari sa mga community. Ang point lang is today, hindi naman about sa kanila yung usapan eh. It's about you. It's about your future. And the point is, there are things that we don't know that could be stopping us from hitting our income goals. Kasi yung mga pinakita ko sa inyo kanina, available yan today. Available yan right now. Kahit na may shift na nangyayari sa industry, maraming opportunities na available out there. Ang tanong lang, is open ka ba to learn how to scale your business to the next level and do it sustainably? Yung hindi ka mababurn out. So, perfect. So, first, para kanino ba tong webinar natin? Okay? So first, scaling yung pag-uusapan natin dito. So this is not about how to start a freelancing business. This is about how to scale. So just in case, kumbaga na-target ka nung ads namin
and nagsa-start ka palang mag-freelancing, no worries, manood ka dito, pero know lang na hindi mo kailangan agad i-implement yung mga ipapakita ko sa'yo dito kasi hindi pa yun yung kailangan. 'Di ba? Kung starting ka, curious, okay lang, stay ka dito, pero know lang na hindi mo pa siya kailangang i-apply agad. Pero ang tip ko lang sa'yo kung nagsisimula pa lang is get the skill, hanap ng client, deliver the service, yun lang yung kailangan. Okay? Pag nagsisimula. However, para sa mga iba dito, and yung karamihan sa inyo na seasoned na, 1 to 3 plus years na sa freelancing, gusto pang mag-grow yung income, pero stuck for some reason, then pay close attention because this is perfect for you. Kasi today, ang pag-uusapan natin is etong future of scaling. Yan. So as promised, ito yung document na ibibigay ko sa inyo in a bit. And ang intention natin today is maipakita kung ano yung nangyari ngayon sa marketplace. Okay? Because the market is shifting. And those who adapt will scale. Pero those who don't will stay stuck. Yun yung gusto kong mapakita. Bakit? Kasi for full transparency, I think 2000s pa, around mga 2000s pa, nag-start na yung freelancing eh. Lalo na nung nag-grow yung internet. Yan. Mga 2000s, lumalakas na yung internet niyan. So, nagkakaroon na rin ng mga freelancers, online freelancers, noong 2000s, early 2000s. And then, ako personally, 2017 ako nag-start as a copywriter. And in my experience, ito na yung start ulit ng modern cycle pagdating sa freelancing at agency. The reason for that is yung cycle kasi at yung start ng cycle, kadalasan nangyayari yan pag may technological improvements. And isa sa lumakas na itong mga time na to is yung social media, lumalakas talaga, Facebook, YouTube, LinkedIn, Instagram, ganyan. Ito yung mga time na talagang lumalakas sila. So nagkakaroon ng shift sa market and for me, in my experience, yun yung isang start ng bagong cycle sa industry natin. And then noong 2019, so yun yung first na na-hit ko yung 6-figure months. Yan. Oops. And so yun yung first time na na-hit ko yung 6-figure months as a freelancer. And at the same time, ito na rin yung unti-unti na dumadami yung mga freelancers. Kanina may mga nakita ko, mga 2, 3 years, 4 years, 7 years sa industry. Baka ito yung time na pumasok kayo sa industry. And the reason bakit dumadami yung mga freelancers kasi nasa honeymoon stage uli siya nung isang cycle. Lahat ng magaganda, yun yung nakikita. And when I say yung magaganda, premium yung bayad, di ba? Pwedeng kumita kahit nasa bahay lang, di ba? Pwedeng kumita ng OFW level income kahit hindi mo kailangan iwanan yung family mo, right? So doon ngayon dumadami yung mga freelancers. And because of that, noong 2020, ano yung meron nung 2020 guys? Kung naalala nyo. Ano yung meron nung 2020? Ano yung effect? Ano yung na-experience natin? Pare-pareho nung 2020. Yan. Yung COVID, yung pandemic. So dahil doon, nagkaroon ng pandemic, so na-stuck yung mga tao ngayon sa bahay. Hindi lang tao. Pag na-stuck yung tao, syempre, damay-dama na yan. Pati yung business na-stuck na sa bahay. And because of that, it fast-track yung rise ng mga freelancers. So I don't know about you, pero ako nasaksihan ko to, na biglang libo-libo yung mga pumasok na freelancers sa space natin all because of this pandemic na nangyari. Kasi walang income sa labas di ba? So yung mga tao naghanap ng income sa bahay. And because of that, with the rise of freelancers, yan, ito na. Ito na yung medyo juicy part, guys. So with the rise of freelancers, siyempre, lumalabas na rin yung katotohanan. Tama ba? Mamaya malalaman nyo kung ano yung mga katotohanan na ibig kong sabihin dito. But when I say lumalabas yung katotohanan, ito na yung time wherein yung mga magaganda and yung hindi masyadong maganda pagdating sa freelancing, hindi lang sa atin kung kumbaga sa perspective ng clients. Sa perspective ng clients, okay to noong 2000, dumami yung freelancers kasi hindi lang freelancers yung dumami kundi yung mga naghahanap ng remote help. Yun din yung dumami. Pero nung dumami yun, naglalabasan din yung mga katotohanan. And pag-usapan natin yan in a bit. But ngayon, 2023 and present time, ang nangyayari na is may change na nangyayari sa industry. Hindi lang sa atin na nagbibigay ng service kundi pagdating sa mga nag-hire ng service. Okay? For full transparency kasi, isa sa experience ko nung mga 2023, naging right-hand man ako ng isang $25 million per year na business owner and yung trabaho ko doon is maghanap ng mga
tao, mga freelancers para tumulong sa growth ng business. And yung conversation namin nung may-ari, kasi almost every week magkausap kami, doon ko nakita kung saan papunta yung situation natin. Kasi yung mga business owners, nag-iiba kung paano nila pag-usapan yung mga freelancers and agency owners. And because of that, nagkakaroon ng shift kung bakit may mga iba na nagiging very, in a way, very picky sa paghanap ng service. Diba? But what helped me, hindi lang survive, but also thrive dito sa change na nangyayari ngayon, is itong understanding na to. And ito, guys, very important to. Kahit, yes, bibigay ko sa inyo tong document na to, pero ito, pwede nyo i-take note to kasi this is something that has served me really, really well as I scale my business. And that is, life gets easier when we are brutally honest with ourselves. Okay? So, what do we want to be brutally honest ba today? Yan na. So, yung gusto nating maging brutally honest today is yung tinatawag kong yung situation natin today. Siyempre, kasi the truth is, in today's world, with an abundance of information, we can make a lot of smarter choices. Tama ba? When I say smarter choices, pag may tanong tayo, pwede nating i-Google yan. Ngayon, meron ng ChatGPT. Meron ba sa inyo na nagiging assistant na si ChatGPT na parang every move na plano mong gawin, tinatanong mo si ChatGPT? Meron bang ganon dito? Katulad ko? Di ba? Yan. BFF, si ChatGPT, meron. So, kumbaga, marami sa atin na nakikita yung power ng AI, lalo na yung ChatGPT, kasi very powerful naman talaga. Grabe yung information. And it helps us make a lot of smart choices. Okay? Probably, the reason kung bakit nandito ka ngayon, kasi we made smart choices before. Okay? Kaya tayo nakarating dito sa current situation natin. But, if we want to be truly successful, guys, if we want to be truly successful, and success para sa amin is the ability to do what you want, when you want, and with whom you want to do it with, hindi lang dahil marami lang silang pera, yun yung success para sa amin. And pag nagawa natin kasi yun, may choice tayo kung ilang oras yung ialat natin sa business, sino yung mga gusto natin katrabaho, paano tayo mag-work, saan tayo titira, and so on and so forth. Yun yung success para sa atin. And in my experience, kung success at success lang yung gusto natin puntahan, being smart is not enough. Naalala ko pa nga, isa sa sinabi sa akin ng mentor ko noong 2018, sabi niya sa akin, why idiots got rich daw? Why idiots got rich? Kasi for him, based sa mga natuturuan niya, karamihan ng mga smart people, hindi maka-breakthrough sa current level nila. Yes, pwedeng may enough income, pero hindi sila maka-breakthrough to the next level kasi baka yung pagiging smart nila yung pumipigil para makapunta sa next level. So, walang masama doon kasi baka yun yung, ako personally, yun yung nakatulong para makarating sa current situation ko. Pero if I want to go to the next level, we need to make wiser choices, wiser moves, wiser decisions. Okay? So, ngayon, ano yung difference ng smart choices at wiser choices? Okay? Basically, yung mga smart moves, ito yung mga may action tayong ginagawa based sa knowledge na mga nakukuha natin. Okay? Another smart move is may nag-work sa iba, gagayahin natin. Di ba? Uy, ganito siya mag-outreach. Sige, kopyahin ko yung ginagawa niya and yun din yung gawin ko for my business. Di ba? Uy, ganito yung nakasulat sa bio niya. Di ba? May mga iba na ganun yung ginagawa. Yung bio, kinokopya din. Di ba? And so on and so forth. Pwedeng smart move. Okay? Pwedeng makarating sa current level. And another smart move is yung business first approach din. Yan. So lots of money pero pagod. Ito yung mga taong pwedeng kumikita naman. Yung iba baka nga multiple 6, high 6 or even 7-figure months. Merong isang gustong sumali ng R2S para sa next batch. 7 figures na talaga yung business. Pero gusto nang ipasara yung business. Kasi sobrang stress. Hindi na okay yung nangyayari. But at the same time, naiintindihan niya na it's a better position pa rin kesa sa ibang mga businesses nga. Kasi pare-pareho lang naman may stress. Yan. Di ba? Bakit nagkaganon? Ano yung nangyayari? Kasi pwedeng smart moves yung mga ginagawa. However, maybe hindi yun yung kailangan natin to make the successful life na gusto nating makuha talaga na pinromise ng freelancing business, which is having the lifestyle that you desire. So ano yung mga katumbas nito sa wise move? Okay? Yung katumbas nito sa wise moves is ang difference lang naman ng smart moves versus wise moves is yes, nagtitake pa rin ng action, pero hindi na based on knowledge, right? But more on based on understanding, right? Ano yung understanding? Mamaya makikita niyo yung understanding, pero
when I say understanding dito, at least naiintindihan mo kung paano nagwo-work yung business, hindi lang business mo, kundi business ni client. Ano pa yung kailangan natin maintindihan? Yes, pare-pareho tayo pwedeng pare-pareho tayo ng service. Kunyari ako, copywriter. Maraming pwedeng copywriters. Pero not everyone can do it my way, my style. Kasi may sarili akong style sa pagsusulat. May sarili akong style sa pagmamarket ng service. Diba? Part ng understanding. And there are many other things when it comes to understanding. Ano pa? Yung intentionality. Yan. Smart moves can mean just blindly copying what other people are doing. I'm not saying na hindi siya, in a way, sabi nga nila, sa school, pag nangopya tayo, masama. Sa business, pag nangopya tayo, okay. Pero ang tanong, anong klaseng kopya yung ginagawa natin? Kasi may hindi magandang kopya rin. And that is yung blindly copying other people. Kasi blindly copying other people, ito yung papasok na ginagawa natin yung ginagawa nila, nagwo-work hard tayo katulad ng pag-work hard nila, lahat ng mga steps na ginawa nila, ginawa din natin. And then pag akyat natin ng mountain, na-realize natin, oh my gosh, I am in the wrong mountain. Di ba? Ang dami na na-sacrifice. Health, relationships, yung mga ibang kasama. Pero pagdating dun sa tuktok, hindi pala yun yung gusto ko. Di ba? Kasi for other people, they just blindly copy others. So ang goal natin is mapunta sa wiser moves, which is intentionally build a business that works, but we do it our way, our style. Diba? Na nakakaserve pa rin ng mga clients natin. And finally, is instead of business first approach, yung wise moves, at least sa panahon natin ngayon, we can do a life first approach. Okay? Anong klaseng lifestyle yung gusto natin? Like, hindi ko sinasabi na mag-work tayo ng 2 hours per day lang kasi pwede yun. May mga nasa R2S na gagawa yun. Yung iba nga, nandito sa call natin ngayon, nakita ko sa chat. But at the same time, hindi yun yung goal. Ang goal is, may enough working time pa rin tayo. Hindi lang sosobra sa typical na 8 hours, 10 hours. 10 hours sa business minsan okay lang. Pero yung 12 hours, 16 hours, 18 hours, 20 hours per day na work, hindi na healthy yun. Diba? Hindi na healthy yun. Kasi kung wala yung katawan natin, wala tayong magagawa na kahit ano. So very important siya. But are you seeing the point that I'm saying here, guys? Nakikita nyo ba? Yung important ng smarter moves tsaka wise moves. Okay? Kasi the reason this is important is because what is happening right now requires us to have more understanding so that we can make wiser decisions dito sa nag-change na situation natin as a freelancer and agency owner. So ang tanong ko sa inyo, guys, open ba kayo na ipakita ko sa inyo kung paano tayo mapupunta dito sa wiser moves sa business natin ngayon? Guys, yan. Very open. Nice. Okay. Ayos. Thank you very much. So yan. So since gusto natin magkaroon ng understanding, diretso na natin ngayon. Ano ba yung nag-iba? Okay? And with this, malalaman natin kung saan napupunta yung money. Where the money is flowing. Yan. But before we go there, let me share a concept that will help you understand what can be your next move as we move forward dito sa business natin. So, yan. So basically, meron tayong tinatawag na change sa market na cycle. Okay? So lakayan natin ng onte ito. Yan. So may market change na nangyari. Everyone, every people, or every industry goes through this cycle. Regardless kung anong industry pa yan. Wherein everything starts in romantic stage. Okay? During romantic stage, bago to. So ibig sabihin, ito yung mga sinasabi ko sa inyo na bago yung remote work or bago yung remote team, for our client's perspective, bago yung freelancing, and so on and so forth. So marami pang hindi nakaka-discover about that particular market, kumbaga. And dahil bago pa lang to, then lahat ng mga surface level, yun pa lang yung nakikita natin. Karamihan dun sa surface level na yun is lahat ng magaganda. Lahat ng mga magaganda sa marketplace. So ano yun? Uy, ang ganda, ang lakas kumita. Uy, pwede akong, I can do things my own time, di ba? Or uy, premium deal kahit na same hours lang naman yung tinatrabaho. And in client's perspective, ito yung, okay, hindi ko kailangan magbayad ng full-time employee para sa team ko. Di ba? Or okay, pwede pala na hindi ako kailangan mag-rent ng office kasi pwede ako mag-hire ng remote sa ibang bansa, ibang lugar. Di ba? Uy, pwede pala akong mag-hire sa Philippines. Mas mura sa Philippines, di ba? Di ba? May mga ganun na mga business owners na mindset. So may bago na nangyari. And since bago, sobrang basic lang yung kailangan na sales. Uy, ako naalala ko nung mga time na to,
copywriter ako, naghanap, kumbaga may minessage lang ako na naghanap ng copy, isang usapan lang, na-close ko agad yung deal. Kumbaga kahit nga isang step lang na sales process enough dito sa romantic stage. Kasi kasi bago pa lahat, excited pa yung mga tao. So the optimism is very high at this phase. Okay? Sa romantic stage. Okay? But definitely, eventually, just like in any type of relationship, napupunta tayo sa infatuation stage. Okay? Infatuation. Ano yung infatuation? Ito yung time wherein mas lalong naha-hype yung positivity. Meron ba ditong naka-experience ng infatuation stage? Whether love life ba yan or ano? Nagtanong ng love life eh, no? Pero ako, nung experience ko tong infatuation stage, talagang hype talaga. As in, ang daming magaganda. Kumbaga, mas nabablind pa ako lalo sa mga magaganda na nangyayari sa paligid. So dito, yung optimism ng mga business owners tsaka nating freelancers, ang taas, di ba? Ang daming shiny. Yan, ayan yung mga maraming shiny. Ito rin yung time na yung desire na, okay, pwede kumita kahit nasa bahay lang. Paano ba yan? Paano ba yan nag-work? Sige, magsa-start din ako next week. Ganyan. Di ba? O kaya, in client's perspective, okay, ang ganda nung team mo. Kahit nasa bahay lang, ay, kumbaga, hindi mo kailangan ng full-time employees. Lahat remote work. Hindi mo kailangan magbayad ng malalaking tax. Kasi remote employees. Sige, saan ba makakahanap ng mga freelancers, agency owners? Ganyan. Ayan, di ba? So, ganun yung mga nangyayari. So, slightly different than romantic, pero mas na-emphasize at na-amplify yung positivity ng mga bagay-bagay. But syempre, in all type of relationship, kasi for me, business is like a relationship din, di ba? Nakikipag-deal tayo with people, mapupunta tayo sa reality stage. Okay? Yung reality stage, ito na yung lalabas yung katotohanan, di ba? Dito na lalabas unti-unti kung ano yung mga hindi okay dun sa other party. Both ways, ha? Both ways. Mga hindi okay sa freelancer na experience at yung mga hindi okay sa client na experience. Okay? Ano yung mga hindi okay? For example, meron akong isang nakausap ay, hindi nakausap, naging client ko, 9-figure business owner. Dumating sila sa point na ayaw na nila mag-hire ng freelancers. Tinanong ko kung bakit. Kasi pag dumadami yung clients nila, parang bumababa yung quality ng work na sa amin. Hindi na kami natututukan. Parang umaayaw na. Tapos ang tanong ko, ayaw mo ba talaga ng freelancer or ayaw mo lang nung hindi quality yung work? Di ba? So parang, nga no, yun lang pala. Yun lang pala yung tanong. Yes, may mga hindi magaganda, but at the same time, hindi freelancing ang hindi maganda. Di ba? Meron lang part na reality doon sa experience natin na hindi okay. Kasi dito sa reality stage, eto siguro, ay by the way, yung mga romantic stage siguro, mga 1 to 2 years yan, infatuation, another 1 to 2 years yan. Mga year 5, reality, doon lalabas. And then from there, pupunta na tayo sa accountability stage. Ito na yung mga year 6, year 7, ganyan. Kaya sabi ko sa inyo, pwedeng isang cycle to kasi 2017 ako nag-start. In a way, napansin ko na parang isang cycle yon. Pero dito sa accountability stage, dito umuunti yung mga interested sa freelancing kasi yung may iba bumabalik sa employment. I know it's true kasi may mga nakakausap ako na ganun yung naging situation and wala namang masama doon kasi ang importante kumikita tayo. But at the same time, itong accountability stage din, ito yung pinakamaraming opportunity para sa mga magsusurvive na freelancers and agency owners. Nandito yung pera. Bakit? Kasi dito sa accountability stage, nandito yung mga clients na kahit alam na nila yung reality of working with the freelancer and agency owner, kukuha pa rin sila ng help sa freelancer and agency owner. So ito yung sinasabi ko. Dito sa accountability stage, dumadami yung pera, dumadami yung work, dumadami yung mga opportunities para sa mga makakasurvive dito sa part na to. And later papakita ko sa inyo kung ano yung mga pwedeng shift na gawin. But ang point is, pag lumagpas tayo dito sa accountability, dito na papasok yung stability. Yung stability is dito na darating yung time na good ka na almost for life. Dito na papasok yung pag ma-survive mo lang to, mapunta lang tayo dito sa stability level with working with our clients, hindi na tayo mauubusan ng pera or hindi na tayo mauubusan ng opportunities. Kasi stable na, as in regular may clients, regular magpapagawa sa'yo, regular need ng help, regular magre-refer,
Kasi ano na, kumbaga alam na nila na may maganda, may hindi maganda, okey lang. Ang gusto ko mag-grow and kailangan ko ng help from a freelancer, from an agency owner para mag-grow. So, sino sila? Okey, tara work tayo, 'yan. So, understanding this allows you to make wiser decisions as we navigate in today's changes na nangyayari sa marketplace. And now that we know this, balik na tayo. What changed and where the money is flowing, okay? So, nabanggit ko na ng onti kanina, but ang point dito is money flows to those who are accountable. Ayan. So, nandito yung pera ngayon, guys. Nandito yung pera. Again, the market is shifting and those who adapt will scale. But those who don't will stay stuck. So what we can do about it? Then there are 3 outdated scaling traps na gusto nating i-avoid and may bibigay ako sa inyong bonus na way mamaya para mas tumaas yung chance natin na dumami yung clients, pero isa-isahin natin siya. First part is yung tinatawag nating from blending in to building status. Okay? Ano ibig sabihin yan? So yung blending in, eto na, yung nangongopya tayo, tapos pag nangopya tayo, kamukha tayo ng ginagawa ng iba, di ba? So pag ginawa natin yung katulad ng iba, then nagbe-blend in tayo to others. Okay? And the reason why most people are having a hard time closing clients is because clients today are more experienced, more sophisticated. Hence, they are more cautious. Pwede kasing kumuha na sila ng mga freelancing services before, pero hindi nag-work. Hindi maganda yung experience. 'Di ba? So nagiging cautious sila. So this is why may mga activities na just blindly copying other people, hindi na siya ganun ka-effective. Pwedeng nag-work siya in the beginning kasi siyempre romantic stage. Lahat maganda, 'di ba? Onti pa lang naman tayo, sige kopya-kopya na, 'di ba? And so okay 'yun. Okay 'yun during that time. Walang problema 'yun during romantic stage. Pwede nating kung madiskarte akong tao, hanap tayo ng romantic na marketplace, kung magtatayo tayo ng business, kopyahan lang tayo do'n. Sa simula, ang daming pera na mangyayari. Pero ngayon, wala na tayo do'n. Tapos na tayo sa phase na 'yon. Nasa accountability phase na tayo. So, ang very important na gawin natin is to do something na hindi tayo maging commodity, na hindi tayo maging katulad lang nung iba. Okay? Kasi kung katulad lang tayo ng iba, ang ending, and ito yung gusto nating iwasan, guys, yung pababaan ng presyo. Tama? Kasi pababaan ng presyo is a losing game. Price wars na tinatawag. Talo tayo dyan. So we want to build status. Okay? Sino dito yung ayaw ng barat na clients or yung mga yung naglo-lowball na clients, 'di ba? Katulad ko, 'di ba? Ayaw natin ng mga pass sa lowball, 'di ba? Ayaw natin 'yan. And hindi rin okay yung ganyan kasi possibly hindi pa rin nila ina-accept yung reality na merong mga magagaling din na mga freelancers and agency owners. So gusto nating iwasan yan. So we want to build status. The thing is, building status is not just about posting content online, thinking na it will build our personal brand. Ito ni sinasabi ko sa inyo kanina. Kasi it's true na pwedeng personal brand yung goal, but what gives you that personal branding na outcome is either one of these two. Okay? Yung una is yung tinatawag natin, you get status by value. Maraming way para sabihin yung value. Pero ang tanong, ano ba yung ibig sabihin talaga nun? Sa amin sa R2S, yung value, ibig sabihin nun is useful. Something na magagamit. Something na makakatulong sa iba on a practical level. So kung magva-value post tayo, then ideally, useful ba yan? Magagamit ba ng mga magbabasa yung ipopost mo? Pag nag-value pricing tayo, useful ba yan? Magagamit ba yan ng client? Meaning, may ROI ba sila pag ganyan yung pricing mo? Pag nag-give tayo ng value, are we giving something useful? Diba? Practical level na pwede nilang magamit on the side. Diba? So yun yung gusto nating makuha. Makapagbigay tayo ng value. Or yung isa pang way to create status is to provide results. Yan. Ito yung kahit pagbali-baliktarin mo pa yung mundo, the reason why people buy our services is because they want results. Ito nga lang yun. What most people don't know is that results are not just about making more money lang. Yun kasi yun. Hindi siya about making more money lang. May iba-iba pang mga ways to get people results. So ito, pay close attention dito kasi gusto mong i-align dito yung service mo. But when it comes to providing results to your clients, usually may 4 yan. Okay? Pagdating sa service, either make more money, yun yung basic. Pag marketer ka, nag-lead ka, or so on, tutulungan mo sila mag-make more money. Pero hindi lang yun. May mga clients na gusto lang nila to save time and energy so that they can make more money. Okay? Another
is may iba na gusto lang ma-improve yung efficiency and scale. Sige, hindi mo kailangan mag-money making sa amin. Pero kung kaya mo kaming tulungan ma-automate yung mga yan, kung kaya mo kaming tulungan na mag-serve ng mas marami pang customers, mas marami pang clients, okay lang sa akin yan. Diba? Kahit hindi direct yung money making or making their life better and easier. Ano ibig ko sabihin nito? Na pag hinire ka nila, wala na silang iisipin. Like meron sa R2S na pag hinire mo sila, full production, video scripting, I got you, di ba? Video scripting, editing, post-production, posting, kuha na nila. Meron pang isa, pagka bili mo ng service nila, yung sa messaging, follow-up, chat, yung pag-setup ng chatbot, and so on and so forth, sabihin mo lang sa amin kung ano yung kailangan, kami na bahala sa lahat. Di ba? Yan yung mga results na hinahanap ng mga clients natin. And ito, pag na-connect nyo dito yung services ninyo, I tell you, premium yung service na yan. Premium yan. Okay? Gusto nyo ba ng premium service? Or premium fees? Or premium clients? Diba? Premium, yes. Gusto natin yung mga ganyan. Ang point lang doon is, makabit natin siya dito sa mga results na gusto nila. Hindi nila gusto ng email marketing. Ang gusto nila, make more money through email marketing. Hindi nila gusto ng GHL. Ang gusto nila is to improve efficiency and scale through automation, and GHL yung gusto kong platform. Parang ganon, di ba? So yun yung gusto nating mangyari. So ito yung mga wiser moves na pwede nating ma-apply today that could build your status and sustain your business to the next level. Okay? Sustain your business to the next level. So yun yung number one. Again, number one is outdated na yung kopya-kopya lang kasi magiging katulad lang tayo ng iba. Ang goal is we wanna build status, and the way we build status is through giving actual value and providing results. If we can do this, dun talaga darating yung pera. Okay? Next is, ito, execution versus strategy. Yung execution versus strategy is, whether we like it or not, AI, yung AI na version today, is slowly taking over more and more labor work, aka execution. Kung hindi pa tayo natatakot sa AI, pag execution lang yung ginagawa natin, magsimula na tayong matakot. Hindi dahil i-conquer ng AI yung mundo, but more on, kukunin nila yung trabaho ng kung labor lang yung ino-offer natin. Okay? Kasi yung labor is, nagpapasulat ako ng copy sa AI based sa mga ginagawa ko. Ang bilis. 1 minute, 2 minutes, gawa na agad. Diba? So kung pagsusulat lang ng copy yung i-offer kong service, talo tayo dyan. Okay? But, kung merong isa na hindi makokopya ng AI is, yes, we can, even with these technologies na available right now, but you can only utilize it or you utilize them if you know what to do, aka yung strategy. Okay? Kasi before you can do the how effectively, you need to know what to do. So basically, etong part na to is all about what, yan, all about what to do. So, laging nauuna to. Ano muna yung kailangang mangyari before paano natin siya gagawin? Yan. Ano muna yung kailangang mangyari before paano siya gagawin? This is why the price of strategy, yan, kung gusto nyong maningil ng malaki, eventually, yung mga strategies natin dito, pataas ng pataas yung value niyan. While at the same time, yung cost of execution, pababa ng pababa. Okay? So, ang tanong is, ano yung mga strategies na gusto nating matutunan? Okay? So, for me, kung result yung isa sa way at yung mag-provide tayo ng value, yun yung isa sa way, then yung mga strategies na hinahanap ng mga clients natin is anything na related about sa outcome ng service na pinoprovide mo. Ano yung example nun? So, ang example nun is, ayan, ito pala yung mga example niyan. So, kunyari, nag-marketing ka, nag-a-ads. Kung nag-a-ads ka, then pwedeng getting leads, yung strategy. How to get leads. Yung system para magkaroon ng leads, yun yung importante. Hindi yung kung paano mag-run ng ad. Kunyari, nagko-content ka, yung system para makakuha ng leads through ads, yun yung through content, yun yung very important. Hindi yung nagpo-post lang sa social media. And so on and so forth. Okay? Yun yung example neto. So, ano pa yung iba? Kunyari, funnels. Yan. So, yung funnels, ang goal is magkaroon ng sales. Then, yung system para magkaroon ng sales through funnels, yun yung importante. Hindi importante na may funnels lang. Diba? Or kung gusto nila mag-serve ng thousands and thousands of customers, then yun yung system to do that, yun yung importante. Hindi yung pag-setup ng automation lang. Yan. So, yun yung gusto nating maintindihan. The thing to understand is the only way to learn strategy, guys, is, there's no other way around this. Pero the thing to
learn this strategy is to invest in ourselves. Buti na lang may choice tayo kung ano yung investment yung pwede natin gawin. Depende kung gaano kabilis natin gustong matuto ng mga strategies na to. You can pay it with your time by figuring things out yourself, or you can pay it with money by fast tracking your learning. The point is, yung AI, yung technologies na nangyari ngayon, and again, yung technology, ito yung shift na nag-a-affect ng change na nangyari sa business natin. Pero ito yung malaking part ng change ngayon. And because of this, yung execution napupunta na sa mga AI. Ang kulang is yung mga strategies who can lead that execution. So it's a wiser move to double down and improve your strategy and become one of the most in-demand freelancers or agency owners in your space by becoming a more strategic person. Okay? So I hope nagme-make sense to. Finally, isa pang gusto nating i-avoid na outdated na strategy na, pagdating sa freelancing is yung pagiging lone ranger natin. Yung mga clients ngayon, ayaw na nila ng lone ranger. Ang gusto nila, team player. Kasi freelancing used to be all about independence, finding clients on our own, doing the work on our own, getting paid on our own space, trying to figure out everything by ourselves, but things are changing right now. Even yung mga magagaling na mga freelancer and agency owner, it's very important na merong communication with the team involved pa rin, di ba? Hindi na pwedeng kanya-kanyang diskarte lang to. Hindi pwedeng working in silos kung tawagan, di ba? So clients now are looking for team players. Pero in reality, hindi naman team players yung hanap nila. Ito na yung kwento ko sa inyo kanina na may naka-work ako na na 9-figure business owner about sa freelancer. Inayawan nila yung mga freelancers. Pero hindi naman talaga freelancers yung ayaw nila. Ang ayaw lang nila is hindi lang nila nararamdaman. Hindi lang nila nararamdaman yung result. Yun yung problema. Hindi nila nararamdaman na may progress. Yun yung problema. On the flip side, meron din akong isang friend sa US who is serving 5 clients at a time. And yung clients na yun, binabayaran siya ng $10,000 per month plus revenue share per client. And yung mga clients na yun, nagsistay for years. And ibig sabihin nito, kaya ko to pinapakita kasi kung ganito yung bayad per client, ibig sabihin na ang daming kailangan gawin. Ang daming kailangan gawin. And ito, 5 pa yung pinagsasabay-sabay niya. Pero napapastay niya yung mga client na yon. Bakit? Kasi it's not about kung gaano karami yung clients na meron tayo or what, but it's more about kaya ba nating maging team player. When I say team player, again, kaya ba nating iparamdam sa mga clients natin na nandito tayo, di ba? Working with them. Hindi bababa yung quality kahit na marami akong hinahawakan ng client. So tinanong ko tong friend ko na to, paano mo yun nagagawa? Are you doing something special ba? Ang sagot niya sa akin na talagang ano pa no, Amerikano talaga eh. Pero sabi niya sa akin, I started with 1 to 2 clients lang at a time. And then ang technique is he became more organized with systems. Yan. Naging organized lang siya. Yun yung secret. Kasi in reality, yung mga business owners, ang importante lang sa kanila is yung output. Kasi the more output na nagagawa nila in every single day, the more money they make. So if we can provide that output, regardless kung gaano kadaming oras yung ina-allot natin, yun lang yung importante sa kanila. Di ba? Plus, pag nako-communicate natin yun lang yung importante sa kanila. Kaya sabi ko sa inyo, ang daming pera dito, ang daming willing magbayad sa mga freelancers and agency owners na accountable as long as accountable sila. And the way to be accountable is to be organized. So dito, sabi ko nga, money is flowing to those who are accountable and all the scaling and sustaining businesses focus on that. So it's a wise move to turn your business into a machine by becoming more organized. Okay? So some of the things na pwede nating gawing mas maging organized tayo as a freelancer and agency owner. Okay? So ito, pay close attention dito kasi bibigay ko na lahat ng mga pwede nating gawin para maging organized. And I tell you, with our technology today, pwede nating makakuha tong mga to. Pero ano yung mga yon? Lead generation systems para sa sarili natin sales systems kung paano mag-close ng clients, onboarding systems, fulfillment systems, hiring systems, training systems, leveraging AI systems, and so much more. Basically, ang gusto lang talaga nating mangyari is mawala sa isip natin yung mga ginagawa naman na natin at mapunta siya sa isang system or document or any organizational tools na ginagamit mo para we can be more productive. We can be more accountable.
Okay? Make sense ba 'to, guys? Make sense ba? Make sense ba? Yan, 'di ba? Oh, so yun nga. Oh, so yan. Kung yung mga clients mo, very disorganized, pero hindi sila efficient sa operations nila, tapos yung service mo related diyan, then tulungan mo sila. Tulungan mo sila na magawa yan, and I tell you, sobrang valuable nun. Regardless kung gaano kahaba or gaano karaming oras yung ia-allot mo to provide that service. Okay? Now, I'm not telling you this is not the answer on how to turn per hour na singilan to a package na singilan. Hindi natin mako-cover yon dito sa webinar na to. Pero ang point is, when we know what we're doing, we can make a lot of money just by being organized. Yun lang yung point dito. So again, ang gusto nating iwasan is maging lone ranger, and gusto natin maging team player. Yun yung gusto nating mangyari. So this is the things na nag-shift ngayon. The more we do that, the more money we can make. One last bonus tip para sa inyo, so that we can be more wise sa mga activities natin, is itong reality to. Again, life gets easier when we're brutally honest with ourselves. However, may mga activities lang kasi tayo na ginagawa na baka pwedeng nag-work before, pero baka hindi na mag-work ngayon. And that is one of those is from a 3-step sales process. Nag-i-evolve na yung market ngayon into a 5-step sales process. And I know it may sound like work, but it's better to have work than not having one. Kasi wala tayong clients. Di ba? Di ba? Yun yung point ko dito. Yes, may effort ng onti dito, pero mas okay na yun kaysa pag wala tayong client. Diba? Besides, I tell you, lahat ng mga nagsistay na business, eventually mapupunta dito sa 5-step process na to. Sinuwerte lang tayo dati na nasa 3-step process tayo kasi bago-bago pa yung market. But again, money flows to those who are more accountable. So part of that accountability is helping our clients make informed decisions. And the way we do that is by educating them about what we do, how we do it, and if we are the best fit for them. Kasi majority of them are now skeptical. So knowing this, ano yung pwede nating magawa? Yun na lang yung tanong. Hindi na kung gagawin ba natin to or hindi. But ang tanong is paano natin siya magagawa. Okay? So today, I will show you yung simple lang naman to. Simple lang. Pwedeng naging 5 steps, pero in reality, simple lang talaga siya. But basically, from 3-step sales process into a 5-step sales process. Ano yung difference? Yung 3-step sales process is katulad ng ginagawa ko before. Naganap ako ng potential clients, pwedeng nag-chat, pwedeng nag-call kami, and then after nun, close na yung deal. Sendan mo lang ng proposal and okay na. Pero today, clients are hesitant to hop on a call man nga lang. Meron ba ditong nahihirapan mag-invite ng mga clients sa discovery call kung nagdi-discovery call kayo? Meron ba? Or na-feel nyo lang na parang, or kayo mismo ayaw nyo mag-discovery call kasi minsan hindi na qualified yung leads na nakakausap? Meron bang ganon, guys? Or happy pa naman kayo sa mga sa mga calls? Yan, sila namimilit, di ba? Yeah, happy pa naman, happy, yeah. Di ba? Oh, and most likely may nagawa ka sa 5-step sales process kung ganyan yung nangyari na sila na namimilit, and baka nga ginagawa nyo na to, guys, pero hindi lang ganun ka-aware pa yung isip natin. Wala. Lahat happy sa pagkuha ng clients? Happy ba yung mga iba dito sa pagkuha ng client? Yeah? Okay, sige, let's see. Let's see kung ano yung nangyayari dyan. But, ang shift lang na nangyayari is, ayan, from 3-step sales process to 5-step sales process. Dito na yung papasok yung before pa nila tayo pagtuunan ng pansin. Step number 1 is gusto muna nilang maging aware sa atin. Meaning, kailangan natin makakuha ng way para at least mapunta man lang tayo sa radar nila. Sa radar nila. Yan. Very important. And pag napunta tayo sa radar nila, step number 2 is kailangan natin ng way na makuha natin yung attention nila. Kasi sa dami ng mga gumagawa ng service natin, ang tanong is, bakit ikaw yung pagtutuunan ko ng pansin? Okay? And then from there, step number 3 is we want to educate them through content. Pero when I say content dito, hindi lang siya social media content. Okay? And ito, wala lang dito sa presentation natin. Pero ano yung mga content na pwede natin gawin? Case studies, yung mga offer document na pwede natin gawin, na pwede natin ipakita in advance before mag-hop on a call. Yung mga materials, assets, testimonials, and other materials, marketing materials na pwede natin mapakita in advance, regardless kung nagpo-post ka or hindi, pero at least ready yon para sa mga interested na clients natin. And then from there,
kung interested sila, then pwede mo na silang i-close via chat or mag-call kayo or mag-email, saka mako-close yung deal. Okay? So bonus suggestion lang to for you guys kasi I tell you, it's more important now than ever kung gusto natin mag-grow at mag-scale yung business natin na magawa natin tong five-step sales process na to. Kasi minsan, kaya hindi tayo maka-scale ng business natin. Kasi not enough people know what we are doing. Okay? Not enough people know what we are doing. And the reason for that is baka kasi hindi pa sila maging aware man nga lang sa atin. Okay? So I don't know about you, but even us, 'di ba? Tama ba? Pag tayo, paano tayo bumibili? Kunyari sa Shopee, Lazada, Facebook Marketplace, ano yung mga ginagawa natin? Pindot-pindot. Ano yung isang activity na ginagawa natin? Kunyari bibili kayo sa Shopee at Lazada. Ayan, 'di ba? Nagche-check tayo ng mga reviews. Ano yung reviews? Content or education, 'di ba? Nagba-browse, napupunta sa search result, nagko-compare. Yan. Yan yung mga gusto nating magawa rin ng mga clients natin, 'di ba? Na tayo mismo, we need education to feel safe before we make a decision. So it's a wise move for us then to help our potential clients to make a sound decision by making them feel safe through the five-step sales process natin. Okay? So, yan. So, I hope nagme-make sense. And baka some of you napapaisip na, okay, ang ganda, pero ang dami namang kailangan gawin. Di ba? Sa dami ng pwedeng gawin, ano yung pwedeng unahin kaya? Di ba? Ano yung pwedeng unahin? Well, meron ba dito sige, ang tanong ko sa inyo, marami tayong pwedeng gawin. Pero ang tanong is, gusto nyo bang malaman kung ano yung pwede nating pag-focusan lang? Kasi most likely, pumunta kayo dito sa call natin, baka ang dami na rin nasa isip nyo na pwedeng gawin. Pero gusto nyo bang malaman kung ano yung pwedeng next step for you, specifically for you, na pwedeng gawin? Okay? The truth is, it's not wise to do everything all at once. Hindi talaga siya wise move kung pagsasabay-sabayin natin to. And I tell you, hindi siya ganun kadali kasi even myself, minsan nadidistract pa rin sa dami ng kailangan gawin. Minsan napapagsabay-sabay ko yung kailangan kong uh, projects na nilalatag. But if there's one quality ng isang successful na business owner na lahat meron, it's their ability to focus on one task at a time hanggang matapos yun, hanggang maging output siya. And medyo counterintuitive pakinggan, pero isa lang yung kailangan mong gawin at a time, mas bibilis pa yung progress mo. In our experience sa R2S, as long as they follow one next required action lang at a time, within a 6-week cycle or within a 2-week cycle, grabe yung progress na nangyayari. Kasi nakafocus sila. So ngayon, I will introduce to you yung isa sa tool para maging malinaw kung ano yung next best step based sa ating current situation. Okay? Ito na yung ating new and improved scaling roadmap na tinatawag that could help you use this to know kung ano yung pwede nating pag-focusan. As in, kung ano yung next move lang na pwede yung pag-focusan. Sa dami ng pwedeng gawin, ito yung mga uunahin mo lang. And pag inuna mo to, I tell you, do it over and over and over again lang. Magugulat ka 1 month, 2 months, 3 months, 4 months, 6 months, mas marami pa yung progress mo kaysa in the past few years na hindi tayo focus dito sa mga laman nitong roadmap na to. Okay? So for context, ano ba yung mga laman nitong scaling roadmap natin? And when I say new and improved, kasi yung roadmap na ipapakita ko sa inyo is our version 8.0. Currently, may ginagawa kami na mini tweak para maging 8.1 siya kasi may mga updates kaming ginawa sa loob. But ang point dito is pang 8 version na namin siya, 8 update. Kasi constantly nag-i-improve yung mga, or nag-change yung mga need ng mga tao. So constantly ini-improve din namin tong roadmap na to. So to help you understand itong roadmap na to, paano ba siya nag-work? Una is merong dalawang main path in this roadmap. Kasi what we figured is hindi naman lahat gusto mag-agency. And hindi rin naman lahat ng agency gustong mag-freelancing lang or yung malaki nga yung bayad pero kumbaga yung time naman nila yung kailangan. Dalawang klaseng path yan. Usually, it's either a high-paying career, yan, or yung mga freelancers na gustong magkaroon ng mga sobrang maraming premium na clients kahit na onti lang yung clients nila, hindi sosobra sa 5 or 10 pero
malaki yung bayad. And dito sa high-paying career or mga freelance na path na to is you are the main money maker. Yun yung isa sa main difference. Kasi yung another path is yung tinatawag nating highly scalable business or agency path wherein yung team and systems are the main money maker. Dito, hindi na sarili mong time yung ginagamit mo para kumita ka, kundi may team ka na, may systems ka na nagme-make ng money for you. Understanding this will help you identify kung ano yung mga next required action. At the same time, understanding this will lower the stress level para sa'yo kasi hindi mo kailangan gawin yung mga ginagawa ng agency kung hindi naman yun yung gusto mong gawin. At the same time, kung agency ka, ang goal is wag mong gawin yung mga ginagawa ng high-paying career para hindi ka ma-stress. Okay? So ngayon, ang tanong ko para sa mga nandito sa group natin, ano yung tingin yung path for you guys? At least for now, pwede itong mag-iba, pwede itong mag-evolve in the future. May iba nag-evolve from high-paying career to highly scalable business. Yung iba from highly scalable business, nagba-backtrack ng onte to high-paying career. So ikaw, ano yung path na nakikita mo for you currently? High-paying career or highly scalable business or agency? Yan. So may high-paying career, may agency, yun. So walang problema doon. Ang importante is malinaw sa atin yung path. Kasi with this clarity, lilinaw kung ano yung mga next step natin. Parang Google Maps lang yan or parang Waze. Kung hindi malinaw yung point B natin, then hindi malinaw yung papakita sa ating uh, action steps niyan. Di ba? So next context is ito. Yung next context is yung tinatawag nating, yan. So kung meron dalawang paths, meron ding tatlong levels of scaling. Akala ko noon isang jump lang from stability to success na kunyari nag-survive na tayo, meron na tayong retainer clients para maging successful, kala ko isang jump lang yon. Yun pala hindi. May multiple jumps pala yon, di ba? And yung multiple jumps na yon is itong tinatawag nating 3 levels of scaling. So first nun is yung validation phase. Yung validation phase is all about laying out the foundation by having something good to say sa marketplace. Kasi baka mamaya, kaya hindi tayo kumikita ng gusto nating income kasi katulad lang tayo nung mga offers ng iba, di ba? So very important dito yung solid yung offer natin and meron tinatawag na product market fit. Yung product market fit is ipakita mo lang sa tamang tao yung offer mo, tapos may pera sila, bibili nila yung service natin. Okay? Sobrang sisiw mag-close ng deal pag ganun, pag merong product market fit. Kaya very important yung validation phase. From there is yung growth phase. Yung growth phase is all about saying it well, yung offer natin, kung gagalingan natin yung pag-communicate ng offer natin to have a consistent lead flow and sales by having a proven way to turn strangers into clients. So kung kanina product market fit, dito, it's all about product marketing fit ang focus natin. Yung marketing naman. Kasi kung maganda naman na yung offer mo, baka ang kulang na lang is eyeballs. Mga eyeballs, di ba? Kulang na lang yung mga makakakita ng service natin. And then pag nag-grow na tayo, then dun papasok ngayon yung authority phase. So yung authority phase is dito lalabas yung importance ng yung magiging go-to service provider na tayo. Dito na yung madodominate na natin yung market while still keeping the quality ng services natin by doing by saying it often. When I say saying it often is merong multiple ways to deliver our service, merong multiple ways to get clients. Ayun na, nagiging authority na tayo. And dito, hindi na marketing lang yung problema. Ang problema na is business model and marketing. Yan. So, dadamihan na natin yung marketing natin, dadamihan din natin yung offerings natin. And basically, per level is meron tayong mga milestones na pwedeng makuha along the way. Yan. May milestones tayong pwedeng makuha along. And in a bit, meron akong i-invite dito sa call natin para mag-share kung paano nila ginamit itong roadmap na to, including yung dun sa kaninang pinag-usapan natin na paano nila na-take advantage yung pagiging strategist plus applying itong roadmap na to to bring their business to the next level. Pero my point is, itong roadmap na to shows you yung path plus yung levels plus kung ano yung 4 to 5 milestones na pwede nating gawin per level so that maging malinaw na kung ano yung next step natin. Okay? So ano yung example nun? Example nun is ito, validation phase. Yung validation phase para sa high-paying career,
para ma-hit yung 200, 300K per month with 0 to 2 members. Ito lang. Kailangan lang natin magkaroon ng sobrang solid na offer, maging malinaw yung ideal clients natin, ma-validate natin yung offer na yun by actually selling it. Like magkaroon tayo ng way to sell it and get your first or next premium deal. When we say premium, at least mga 50 to 100K plus depende sa offer mo. Yun lang yung kailangan natin magawa to validate our service. From there, pwede na tayo mag-level up. Sa highly scalable business, ito naman yung kahit validation phase, medyo mag-iiba ng onte. Kasi kung sa high-paying career, premium offering yung gusto natin dito. Pero sa highly scalable business, scalable offer yung gusto natin. Na yung pwedeng kahit yung ibang tao yung mag-fulfill, okay lang. Nakita niyo yung difference? Di ba? May mga nuances na difference dito. And dahil ibang tao, yung goal natin na mag-make money for us, kailangan din natin ng simple funnel na kahit ibang tao yung mag-implement, okay lang. Di ba? Yes, pwedeng in the beginning, ikaw pa yung gagawa nito, pero eventually, team and systems yung gagawa nito for you. And from there, maka-close ng first few batch of clients with this system and ma-hit yung mga 300K, 500K months with a team na hindi na lang ikaw yung gumagawa. So yung number dito, depende to sa offer nyo. Kumbaga ballpark number lang to. Pero ito lang yung kailangan mangyari sa validation phase. Sa growth phase, ano yung itsura niyan? Diba? Sa growth phase, to hit, kunyari sa high-paying career, to hit yung 300K to 500K months, then definitely, dahil ikaw yung main money maker, kailangan maayos natin yung workflow natin. Di ba? Kasi kung hindi maayos yung workflow natin, medyo mayayari tayo dyan. Ma-overwhelm tayo, mas-stress. And dahil tayo lang din yung main money maker, kailangan natin ng malinaw din na funnel na rin. So magkakaroon pa rin tayo ng funnel and nurturing system na kaya natin gawin. Di ba? And then ma-optimize yung service delivery na kahit hindi na tayo yung mag-uubos ng maraming oras, pwede pa rin magawa yung output, meron tayo niyan. Yan yung mga kailangan lang natin ma-fix to hit yung next level income natin. And pagdating sa agency, pwedeng ibang level kasi dito sa agency, growth phase pa lang, pwede mo na ma-hit yung 7 figures as long as may core team ka. Productize yung delivery. Okay yung funnel. Di ba? Na-hit yung number na yon plus magkaroon tayo ng tracking or KPI to make informed decision. Kasi pag nag-level up tayo, mapupunta tayo sa authority phase. Wherein, dito na yung pwede ka na mag-build ng personal brand kung gusto mo, ma-expand yung expertise, work average of 20 to 30 hours per week pa rin kahit nahihit mo yung ganitong klaseng income kasi na-master mo na yung systems and ikaw yung go-to authority in your field. Pwede to. Pwede to. Or kung agency is, meron ka ng leadership team, kaya natin ginawa yung mga KPI para sa leadership team natin and then iba-ibang marketing channel, iba-ibang market. Ma-break yung 7-figure months, maging multiple 7 figures na maging thought leader. And eventually, kung gusto mo lang naman, magkaroon ka ng exit strategy wherein pwedeng ibenta or bilhin yung agency mo or mag-step back ka na fully from the day-to-day operations. At mag-focus ka na sa mga investments, focus ka na sa iba pang mga gusto mong gawin sa buhay, and so on and so forth. Okay? So, ganun yung nag-work yung roadmap. Now, pwedeng nahihit mo na yung income goal dito, pero pag may butas dun sa lower levels ng roadmap natin, then baka yun yung pumipigil sa atin to scale without burning ourselves out. Okay? Alright? So, yeah, I don't know about you, pero malaman ko lang kung ano yung next move. Panalong-panalo for me. Kasi ang technique dito is kung nasa validation phase pa lang, kalimutan mo na muna lahat ng nasa growth phase tsaka authority phase. Imagine yung peace of mind na makukuha mo doon. Kung hindi mo kailangan i-figure out yung mga nandun sa advanced na options. Kasi nandyan naman na yan eh. Nandyan naman na yan eh. Kailangan lang nating mag-focus sa next move natin. Imagine yung time na masasave mo. Kung hindi ka na nag-overthink kung paano mag-build ng core team, kung hindi pa naman kailangan mag-build ng core team. Di ba? Imagine yung time na masasave mo at yung energy na masasave mo. Kung hindi mo kailangan mag-build ng personal brand pa. Kung alam mong hindi mo pa kailangan mag-build ng personal brand kasi hindi pa yun yung next required action for you. Okay? So, sige. So, medyo marami na ako nasabi. So, onting break lang tayo weekly. I-invite ko lang saglit. Yung yung dalawa sa gumawa nito. Una, invite ko lang si Hannah. Si Hannah Lynn. Yan. Basically, si Hannah Lynn is nagawa niya itong mga wise moves na ginawa natin dito. Specifically, itong from execution to strategy. Kasi ngayon, may sobrang astig siyang ginawa as a strategy. So, stop ko lang
quickly yung sharing, pero nandito ba si Hannah? Yan. Hello po. Yan. Good, Yan. good afternoon. Good afternoon. So, i-spotlight natin to si Hannah. Yan. So curious lang ako kay Hannah kasi si Hannah basically nag-work kami together. Ano ba yung reason bakit ka sumali ng R2S before? Naalala mo? Mm. Yes po, first time ko yata hit ng six figures, parang 100K. Nakasubok ako ng ganon. Tapos, sumakto yung hook ni coach sa Facebook post niya. Yun yata yung first Ah, post niya for R2S. Tapos, parang yung topic sa umpisa is, na-hit mo na ba yung six figures, tapos gusto mo mag-level up? Parang okay. ganon. So, na-hook ako doon. Kaya sabi ko, gusto ko mag-level up. Gusto kong maging consistent sa pag-hit ng six figures. Kaya, yun yung umpisa ng pagsali Okay. sa Nice. Yun yung umpisa. And ngayon, na-curious ako, pakwento nga ng onte. Ano yung napansin mong changes nga na nangyari sa industry mo? So first, ano yung offer mo? And then, kasi usual na ginagawa yan ng karamihan di ba? And then, ano yung naging shift na nangyari? And ano yung nagawa natin together? Bakit ka napunta dun sa shift na yan? Ayan. So, yung offer ko po kasi sa Amazon Creatives. So, graphic designing ito. So, tama yung kwento ni Coach kanina. More on execution kasi si client, meron na siyang vision tapos tutulungan lang namin siyang i-create yung mga images niya. Kami nagka-graphic design. Although, sinusubukan ko rin naman na gumawa ng strategy kasi may experience ako with other clients na Amazon Mm. Amazon sellers. So, may idea ako. Pero parang that time kasi wala pa akong guts to say na ito yung magandang strategy. Parang ganon. Parang Mm. may hesitation sa part ko na siguro I feel inferior kasi yung mga clients, 'di ba? Ano na sila, mga business owners na sila, brand Mm. owners, they're earning seven figures ganyan. Parang I feel na hindi ako ready na mag-advise kung ano yung best strategy. So, ang ginagawa, kung ano yung sabihin nila, yun lang yung ginagawa namin. Basta ang mindset ko noon, i-ensure na quality yung design, na Mm. maganda yung design, yung pagka-execute, ganon. So, yun po yung start nung 2023 ako nag-start. So, nung Yan. pumasok ako kay Coach Mark, kakaumpisa ko lang, parang 3 months Mm. lang yata ako Nice. nag-freelance. Ayun, Oh. so ganun siya. Tapos po, nung nandito na ako sa R2S, medyo mind-blowing siya. Hindi ko alam kung ma-explain ko ng maayos at kung magigets din kaagad ng mga nandito. Kasi pagpasok ko sa R2S, sobrang na mind-blown ako. Hindi ko naiintindihan nung una yung mga tinuturo. Pero parang ano siya, more on understanding the self, na kung saan ka talaga magaling at Yeah. makilala mo yung sarili mo kasi hindi kailangan na maging katulad ka ng iba. Kung ano yung best practices ng iba, hindi yun necessarily, yun din ang magiging best practice mo. So, yun, parang I took a lot of time, months, para makilala yung sarili ko. May mga test din kami dito na tinitake para makilala kung ano ba yung best path for us as business owners. Depende sa kung saan ka magaling, at saan ka masaya. So, nung nahanap yun, yung nahanap yung Mm. sino talaga si Hannah as an entrepreneur, na nagkaroon na ng parang hindi ko naman siya pinilit na maging strategist, parang nangyari na lang siya. Kasi Yan. nagiging natural na yung day-to-day activity, basta inintend mo sa utak mo na ito yung gusto ko, dito ako masaya, magfa-follow yung mga maliliit na actions hanggang sa yun yung ginagawa ko, strategy na yung ginagawa ko, parang Mm. ano na lang siya. Hindi ko siya pinilit, nangyari na lang siya dahil doon sa guidance din ng R2S, ng mga tao sa loob ng R2S, yung energy kasi doon, ililid ka doon sa best version mo. Parang ganun. Nice. Yan. Congratulations. Sobrang astig no. And congratulations, Hannah, for that. And I'm not sure kung nakuha nung iba dito yung sinabi ni Hannah na meron din ba sa inyo na nakikita nyo naman kung ano yung dapat ginagawa ng clients? Pero hindi lang natin ma-share pa specifically kung ano yung gusto nating masabi with conviction. It's one thing kasi nasabihin siya, it's another nasabihin siya with conviction na ito yung nagwo-work, ito yung gumagana for my other clients and ito yung gawin natin, 'di ba?
Kasi baka meron sa inyo na gano'n, eh, meron na kayong strategy in mind, pero yung pagiging strategist, ibang usapan 'yun, 'di ba? Isang usapan 'yan. Later meron pa akong mga share about do'n. Pero thank you for that, Hannah. And because of that, ano ngayon yung, current situation mo sa business? If you don't mind lang naman kung ano yung kaya mong i-share. Okay po. So, Hmm, ngayon po, I have a small team. We are 6 or 7 people in the team, all Filipinos. Tapos, we serve ano pa din, mga Amazon sellers and Amazon agencies. And then, we are helping them create strategies for their clients and yun, fulfill din yung Amazon graphic designs. So, yung po, ang current situation ko now, yan, big dahil po nabanggit ni Coach Mark yung tungkol sa next record action. Ang next record action ko ngayon is ayusin yung operations para ma-ensure na quality yung service kahit padami ng padami yung mga request. mm. So, inaayos namin yung system, Kasi nag-aayos ng QA checking, ganyan. for context silang request nga kayo ngayon? Kasi parang dumadami yung mga clients, dumadami yung mga nagpapagawa ng design, mga ilan per day? Hmm? Hindi ko masabi, pero iba-iba po. Siguro may Hmm, 3 to 5 ganon per hmm. day. So, ito tapos iba-iba naman din po yung request. Minsan, halimbawa, main image lang. Yun po yung parang thumbnail sa search results sa Amazon. Yung iba full listing sa lahat ng creative. So, iba-iba. Minsan naman, ano lang, they need help lang sa strategy kasi they have graphic designers sa team nila. So, ang need lang nila is, ano yung plan kung paano Yan. i-execute. Hmm. Ayun. Nice. Oh, tapos dahil doon, nag-ilang X yung business ni ni Hana, di ba? Uh, Oh, sobrang astig, di ba? So, sobrang yes po. astig na next level na X. Siyempre, for privacy, hindi naman natin kailangang sabihin lahat ng mga income dito. But what I can tell you is masaya-saya yung current situation ni ni Hana. Yeah, pero thank you Yes. very much and I know hindi kasi nga hindi naman ganoon kadali talaga mag-scale. Pero mamaya invite uli kita to give some insight as we move forward dito sa mga i-share ko dito sa group. So thank you Hannah for that. Yan. Next Welcome na po. yan. Thank you then. And next sila MK and Jean. Yan, sila MK and Jean. So ayan. Hello. Yun. So, sa inyo bro, ano ba yung reason bakit nga kayo nag R2S or bakit gusto nyo mag-scale before? Hmm? Okay, so yung sa amin kasi, actually yung pumunta tayo sa event, na-invite mo kami doon sa event. Tapos parang before kayo pumunta doon, na-realize na namin na bakit ganon? Parang yung naglalaro lang yung income natin dito sa 100K, 150, parang. Tapos, nung sinabi mo sa amin, I think na-hit nyo na yung term mo lang is na-hit namin yung parang income ceiling namin. And Ilan then yun bro? parang Ilan? Oh, mga ilan yun? yung nasa 100K on din kasi umabot kami sa Mm, six mm, figures and mm. then parang nauuntog lang kay pabalik-balik ganito ba't ganun parang ang tagal na and then nagtataas kami ng rate ng kasi ano kami naka-hourly naka per hour pa yung ginagawa namin Mm. wala kami team member takot kami mag-share ng work sa iba kasi baka maano yung quality ng work and Yeah. then yun yung nasabi mo sa amin ko. And then, yun nabanggit mo na parang yung na-hit namin yung income ceiling namin. And I think, sabi mo, mababago pa siya. May way na hindi ka masyadong napapagod, na hindi ka masyadong mag-burn out. Hindi mo kailangan gawin to, gayahin siya. Kailangan mo lang gawin kung ano yung parang, ano yung dapat mong gawin. And then, yun. Nice. Oh, yeah. So sobrang astig. And for context, ano nga yung service ninyo? Mm. Okay, yung service kasi namin is, sinaserve namin is mga coaches. Full stack yung ginagawa namin from panels to hanggang sa ma-launch nila yung course nila. Kami yung gumagawa ng lahat ng tech. And then ngayon, nag-strategy na rin kami sa kanila. Nice. Yeah. So kumbaga, again, it's another in a way normal na service for freelancers kasi tech, 'di ba? Tapos tech VA pa nga FBA. yung tawag, 'di ba? Pero nagulat ako personally, happy lang ako kasi nagawa niyo siya na you do it your way, your style, 'di ba? Yung nangyari. So ano yun ang mga realization na nangyari sa inyo nung pinagtatrabahuhan na natin to, nung ginagawa natin yung pinakita natin dito sa webinar kanina, ano yung mga realizations nyo? Yung realizations dun
namin, coach, is yung roadmap. Sobrang nakatulong talaga siya sa amin. Kasi una-muna, ang dami namin iniisip na gagawin namin. Like, sa isang araw, parang nakailang plano kami, nakailang usap kami mag-asawa na ganito, ganyan. Tapos nung na-realize namin na pag nag-stick kami sa roadmap, mas malaki yung changes na nangyari. Like, yung sa isang cycle, pinocus lang namin yung gagawin namin sa isang ano lang doon, square. Isang offer lang doon. O kaya yung hanapin namin yung sa validation pa nga lang kami nun eh. Nag-focus lang kami doon sa isang square na yun. Tapos ang dami nang nangyaring changes after. Oh, So, yeah. Oh, when I say isang square pala for context ng everyone na nandito, isang milestone pa lang 'yun. Di ba? milestone. Isang milestone pa lang 'yun. Okay, sorry to interrupt. Yeah, go. Ayun. Mm. Tapos, tuloy-tuloy na yun, coach. Nung parang kasing, ang saya sa feeling, pagka na-check out mo yung gano'n sa milestone, parang, ay, complete na ako. Ano kaya yung next step ko? So, ganun lang kaming mag-asawa. Tinitingnan lang namin yung roadmap na, ay, meron na lang kaming tatlong tatapusin. Tapos, nakailang cycle na kami, ganyan. Pero, sobrang nakakatuwa kasi, May kami pumasok sa R2S. Tapos, October, nakapag-start na kami mag-build ng agency kasi ang pinili namin is yung highly scalable na agency or business. So, yun, sobrang bilis lang kasi yun nga, focus lang talaga namin yung time namin doon. May anak kami, meron kaming separate na ginagawa. Pero nung pagka-work talaga, alam na namin kung saan kami dapat mag- Wow, nice. Yeah. Tapos yun nga, may baby pa, mga anak niyo, di ba? Mhm. Mga baby pa. So medyo kailangan ng time din, di ba? So kaya, pwede rin talaga. And currently, yan, may exciting yung mga nangyayari sa business nyo kasi, di ba, parang ilang clients nga kayo nung nakaraan, no? Hmm? Nung January, coach, actually, nung sinunod namin yung roadmap, meron kasi doon sa yung sa validation phase na gagawa ka ng offer, yung sinunod namin yun, so gumawa kami ng offer namin, sinunod namin yun. Sa loob kasi ng roadmap, meron kang makukuha doon na susundin mo na lang siya. So, hindi lang basta ilalagay mo siya sa Google Drive, hindi. Pag nasunod mo siya, meron pa doon na iba pang step kung paano mo siya gagawin. And then, tapos, tanong-tanong kay Coach Mark, gano'n. Nung nagawa namin yung offer namin, sinet namin to by November, December. Tapos, nung December, parang naano siya. And then by January, naka-ano kami, parang 8 or 9 yung na-close namin dahil dun sa offer na yon. And then yung offer kasi na ginawa namin is, yung goal kasi talaga nun is para hindi na siya mag-call. Kasi nabu-burn out na siya kaka-call sa client. Tapos, hindi naman yung iba kasi hindi bibili, hindi qualified. So, ang ginawa namin, ang purpose nung offer is para hindi na talaga siya mag-call. So, nung January, na-serve niya yung purpose niya na hindi na siya mag-call kasi i-send na lang namin yung document nung offer na yan na binalidate ni Coach Mark. And then, wala na. Purchase na agad sila. Check out na agad. So, nabawasan yung call talaga doon. And then, nagugulat kami kasi bakit ganon? January pa lang. Parang, ito yung winter season namin. Talagang pagpalo ng January, wala kami benta nito eh. For the past 6 years. Pero ngayon, nung sinundan namin yung roadmap, nasa growth stage namin. So, ang ginawa namin is, yun, nagulat kami sa result kasi nasya kami. Parang ba't gano'n? Nung sinesend lang namin. And then, yun yung ano. Nice. Yeah. So, yeah, sobrang congratulations doon. And again, yung yung mga yung mga growth X na nangyari dito kila MK, sobrang powerful din. But again, I respect yung privacy kasi yun naman yung intention natin, di ba? But ang point is, so thank you so much MK and Jean, mamaya invite din uli namin kayo to call. Pero ang point is to everyone, as I go back dito sa slides natin, yan. Pero ang point is, may pera. May pera talaga ngayon sa ginagawa natin. As long as we know where the money flows, alam natin kung ano yung gagawin. Plus, meron tayong proven na fina-follow na roadmap. So in a bit, isi-share ko sa inyo kung paano nyo makukuha itong roadmap na to. But before we continue, I just wanna share one last piece before tayo mag-proceed dito sa pag-share na tong document na to. And that is yung missing piece. Okay? Kasi at the end of the day, I hope helpful yung mga sharing ng mga in-invite ko guys dito sa call natin. If helpful, pwede bang pa-type sa chat, thank you. Kasi busy tong mga to, pero nahatak ko lang sila dito sa call natin.
for this time. Pwede ba nating sabihin thank you and mamaya meron pa akong isang i-invite eh. Pero sobrang grateful ako na you spend, an hour or two dito sa ginagawa nating to kasi maraming pwedeng mag-level up pa rin sa atin ng mga business owners as long as ito na yung next na question, which is the $1,000,000 question, guys, is kung gusto nyo bang ma-turn yung ideas na natututunan nyo dito sa call into reality. Basically, gusto kong ipakita sa inyo yung mga secrets that could be stopping you to receive yung multiple 6 to 7 figure months na nandyan na. Pero may mga humaharang lang. Okay? So basically, ano yung mga missing piece natin? Basically kasi, there's a reason kung bakit maraming nasa stuck sa atin. And itong hidden roadblocks na to, yung mga reasons na yon bakit tayo nasa stuck. And ako, ginagawa ko tong webinar na to for free kasi hindi dahil gusto ko lang ipakita sa inyo na may roadmap kami or what, kundi gusto namin matulungan talaga kayo na ma-achieve yung next level na income na gusto nating mapuntahan. And the way to do that is pag-usapan natin kung ano ba talaga yung pumipigil sa atin to actually do that. Kasi kung information lang, baka nakita nyo na yan or marami na kayong natutunan. Ang tanong, paano natin siya matuturn into reality? And ito yung mga roadblocks na yon. Specifically, saan tayo stuck? Stuck tayo sa pagde-decide. The reason this is important is because yung progress, nangyayari lang siya pag may movement or may actions na nangyayari. And yung actions na yon, nangyayari lang yon kapag nag-decide tayo. Diba? So the missing piece to taking advantage yung opportunity na meron sa atin ngayon is yung ability natin to decide. Kung walang decision, walang progress. And what stops us from deciding is dalawang bagay, external and internal. Yung external, yun yung pinag-usapan natin kanina. Okay? Nalinaw yung roadmap, nalinaw yung mga steps, nalinaw yung mga opportunities, ano yung mga pwede natin gawin. For me, ito yung mga based on experience, hindi nyo naman to basta-basta makikita sa libro or kung saan-saan man. Pero I'm happy kasi nag-invest kayo ng time dito sa call natin kasi nakuha nyo tuloy yung mga external reasons that will help you decide to move forward. But since may external, meron ding internal. And ito lang yung reality. 80 to 95% of the time, what stops us from becoming successful are itong internal. Itong mga hidden roadblocks. Sabi ko nga sa inyo kanina, may mga bagay na hindi natin alam na yun yung pumipigil sa atin. Diba? And ayan, naunahan ko to. Yung mga bagay na hindi natin alam. And itong mga to, ito yung pumipigil sa atin to decide. Yan. So if we can fix this, guys, kahit ito lang. Ito na yung sinasabi ni Hannah kanina na kusa na lang siyang naging strategist. Walang pilit-pilit, di ba? Yung sila MK, sila Jean, ang tagal na nilang gustong mag-grow pero kusa na lang silang nag-grow. Tama ba? Di ba? Wala masyadong pilit-pilit. Same pa rin naman yung effort, same pa rin naman na nagte-take action, pero ano yung nag-iba? Ito yung mga nag-iba. Okay? So, tingnan natin siya isa-isa. So, ano yung mga yon? Well, roadblock number one is the lack of safe space for real growth. Anong ibig sabihin nun? Dahil nasa bahay lang tayo palagi, majority of freelancers and agency owners often feel isolated or judged. I'm not sure about you, pero ako personally, ganito yung mga nafe-feel ko. Natakot ako noon na i-admit yung mga mistakes ko or takot akong humingi ng tulong or takot akong magsabi ng mga naiisip ko kasi baka kulang pa ako sa experience. Or baka makita ng mga clients ko na, alam ba talaga ni Mark yung ginagawa niya? Di ba? Kaya nakakatakot. Pero ang tanong, nakakatakot ba talaga or unfamiliar lang? You see, kapag malapit na kasi tayo, kung meron something na gusto kong makuha nyo dito sa call na to, ito yon. Na makuha natin at maintindihan natin na pag malapit na tayo sa next level natin, normal na lalabas yung mga mistakes at challenges. Kasi bago siya sa atin, unfamiliar. And without a safe space, ang hirap mag-move forward. This is why. And ito, maraming ways to have a safe space, guys. Maraming ways to have a safe space. Pero I don't know exactly kung paano nyo siya pwedeng gawin. But sa amin, we take it super seriously. Kasi hundreds of thousands, even millions of pesos ang nawawala sa atin without this safe space. Yung mga pera na pwede sana natin kitain pero hindi natin kinikita dahil wala tayong safe space. Diba? So ano ba yung nagkikreate ng safe space? Ideally, yung safe space is an environment na kahit may mistakes, normal lang yun. Even expected pa nga for other people. And walang nagja-judge. Sa amin sa R2S, pag may nag-judge,
papaalam namin agad kasi hindi pwede sa amin yun. Kumbaga walang, talagang we take that seriously kasi kung may safe space and you can create your own safe space, but ito lang, ang pinapakita ko lang sa inyo is merong ganitong safe space para sa space natin. And when we have that, this will accelerate growth because you can openly share yung mga obstacles. And pag na-share mo siya, sabi nga ni MK kanina or si Jean ba yun, na makakakuha ka agad ng support so that maiiwasan natin yung mga small problems na yan turn into big ones. Na ito yung mga nakakaubos ng pera eh. Yung mga maliliit na problems na nagiging malaki. At the end of the day, money loves speed pa naman. Specifically yung speed of implementation. So ang very important na maintindihan natin dito is when you feel safe to fail fast and you can course correct even faster, nandun yung totoong speed. Okay? So safe space yung very important na hidden bottleneck natin. So ito yung mga some people na nasa safe space namin, di ba? Making sure na may space sila to make mistakes and be open. And pag may obstacle, hindi siya tinatago, kundi nilalabas pa. And then pinagtutulungan lang, maka-move forward. Second is yung misunderstanding ng speed. Kasi magkaiba yung busy lang tayo, kaka-work, magkaiba yung focused implementation. Diba? Sabi nga kanina nung mga nag-share, merong mga time before, I'm not sure, di ko pala natanong, pero sila MK tsaka sila Jean, napakasipag niyan. Sila Hana, napakasipag niyan. And yung mamayang i-invite ko pa, sobrang sipag niyan. As in, yung working hours nila buong araw nagising. Di ba? Tama. Dati parang ganun eh. As long as gising, trabaho lang talaga yung gagawin. Pero hindi ganong speed yung gusto ng pera. Yes, money loves speed. Pero most people think speed is all about doing more. I know this kasi ganyan ako din before. Pero kasi feeling ko ang daming nangyayari pag napapagod ako or pag nag-work ako ng mahaba. Ang hindi ko lang napapansin noon is, ang nangyayari pala is I just chase random tactics after random tactics after random tactics. Kasi nga, blindly ko lang silang pina-follow. So, ang real bottleneck dito is hindi yung action, kundi yung lack of consistent focus, action, and lack of valuable feedback kung nasa tama pa ba yung direction natin. This is why, yung ginagawa namin, again, maraming way to have speed. Pero ang gusto ko lang pakita sa inyo is ano yung mga nag-work sa amin na speed. Sa amin, ang nag-work na speed is implementing the next required actions quickly. And then magkaroon ng feedback kung nasa tamang direction pa ba. Okay? So dito is yung next. Ang ibig sabihin nito is next step based sa current situation natin. Yan. Hindi ito yung natripan ko lang na action. Kumbaga, ito yung based sa current situation ko, ano yung next? Makikita nyo yan sa milestone. Required, ito yung mga money-making activity. Again, ito yung mga milestones natin. Plus, anything na pumipigil sa atin para magawa yung mga milestones na yon. So, kino-cover natin yan. And finally, is yung actions. Yan. Siyempre, yung action, ito na yung mga activities. Ito na yung mga tasks. Mamaya, yung sinasabi ni MK, papakita ko sa inyo kung ano yung mga susundan na lang. Okay na, di ba? Pero ito yung mga important. Depende sa next at required natin, doon lalabas yung mga actions. And because of that, pag nagawa natin to ng tuloy-tuloy, kaya nga sabi ko sa inyo, counterintuitive pakinggan. Pero isa lang yung kailangan mong gawin. Kada buwan, isang focus lang, mas mabilis pa yung progress natin kaysa yung sabay-sabay yung ginagawa natin. And the key is to shortening this learning curve by identifying yung next required action and eliminating yung mga unnecessary tasks sa plate natin. So instead of taking actions blindly that leads us to be all over the place, what we want is to have focused and guided actions. Yan. Kung kaya. When I say guided, kung kaya, ito yung mga may feedback tayong nakukuha from the right mentors, mas panalo yon. Diba? Number 3 is ito. Malaking sakit ko rin to, guys. Malaking sakit ko rin. Is ito yung having the alam ko na yan mindset. Yan. So, anong ibig sabihin nito? So, yung alam ko na yan mindset is, ito kasi yung na-experience ko na yung ang dami kong kinokonsume. Nung nagsisimula kasi ako, I watch all the tutorials, all the free webinars, bought courses na afford ko, read books about making money, but for some reason, I was stuck. In fact, I had this experience pa na nasabihan ako ng client ko na after kong kumuha ng maraming mga marketing courses, sinabihan pa ako na parang hindi ko alam yung ginagawa ko. Di ba? Yun yung medyo masakit na scenario. But because of that, nagpakatotoo lang ako. Again, life gets easier when we're brutally honest with ourselves. Nagpakatotoo lang ako na may mga
mukhang hindi ata tama yung ginagawa ko. So, akala ko kasi knowledge lang yung sagot. But what I figured is yung isa pala sa pumipigil sa akin para mag-scale at mag-level up is yung mga bagay nga na hindi ko alam, which causes the lack of result. And ayan, nabanggit ko na yan ng ilang beses for today's session kasi it's that important. Kasi ito yung mga bagay that could crush us, literally and figuratively. When we say literally, ito yung mga bagay na kunyari hindi mo alam na poisonous pala yung flowers, tapos inamoy mo, di ba? So, literally, pwedeng makrush tayo doon. Or, metaphorically, it could crush yung dreams natin, yung dream house natin, yung dream travel natin, yung dream car, yung dream team, yung dream experience, yung dream business, and so on. Ito yung mga bagay na sayang, kumbaga. So, ang sign natin dito na merong ganyan is if we have the same problem for over 6 months na. Pag over 6 months na kunyari ako before, lead generation yung problem ko, 6 months na, lead generation pa rin yung problem ko, then maybe we are solving the wrong problem. And one of the problems is, instead na consumption lang, ang kulang is yung ongoing systems to build and refine yung real world skills. So, hindi siya about sa alam ko na yan. It's about meron ka bang skills na kailangan. Okay? So sa amin, ito yung mga way kung paano namin sinusolve to. Basically, accountability, repetition, and skill transfer. Kasi whether we like it or not, baka alam natin mag-deliver ng service pero kulang tayo sa skills na ma-deliver siya in a way na matutuwa yung clients. Kasi pwedeng same lang yung ginagawa natin pero yung paano i-deliver, may factor yon. Marami ring ways to develop skills, but after working with a 9-figure business owner, isa sa na-figure out ko na nag-work sa amin is yung relentless refinement. Ano ibig sabihin nun? This means, onti lang yung gagawin namin, pero we're doing the right things once. And then pag gumana, we do it over and over and over again. Hindi kami nagsastart ng bago. Kaya yung mga ibang napagtutulungan namin fresh pa rin, di ba? Fresh pa rin, kahit papaano, di ba? Nakakatulog pa rin naman ng maayos, kahit papaano, ganyan. Kasi focus lang. Well, medyo hindi to exciting, guys. Hindi to hype, walang exciting part dito na ganyan. Hindi to ganun. This is the real world business. This is where the real money is, guys. This is where the real money is. And ang key takeaway natin dito is knowing one thing, doing it successfully and repeatedly is another. So, yun yung binibridge namin gap. Sa R2S, may 4 na main skills na tinatrabaho. Ito yung client acquisition, ito yung fulfillment, ito yung operations, and yung leadership namin. Maraming pwede under that, pero ito lang yung main focus na tinatrabaho. Every week, every month, ginagalingan lang namin dito, and then nagtutuloy-tuloy yung income sa business. Okay? And then, roadblock number 4. Yan, ito yung last na. Roadblock number 4 is walang rhythm. And dahil walang rhythm, walang katapusan yung endless trial and error. So everything has cycles, may beginning, may ending, and isa sa importanteng cycle is understanding and to pay close attention dito, guys. Pero sa panahon ngayon, very important na maintindihan natin na not all clients will stay forever, di ba? So ang goal is, if that's the case, paano natin mapapasustain yung business natin, di ba? Then, the way to do that is to have a consistent rhythm pagdating sa business. May rhythm kung kailan kukuha ng client, may rhythm kung kailan magpo-focus sa delivery, may rhythm kung kailan magma-marketing, may rhythm kung kailan magko-close, di ba? So, hanggang sa unti-unti mahit natin yung mga milestones. And for me, we cannot afford to lose this rhythm. Kasi kung inconsistent tayo, correct me if I'm wrong, guys, pero yung gastusin natin consistent. Tama ba? Ito sumasakit yung ulo ko minsan eh. Kasi pwedeng hindi ako consistent, pero yung gastusin namin consistent, di ba? So it's very important na maintindihan natin tong part na to. Kung normal na tao tayo na provider ng family, walang katapusan yung mga gastusin natin. So sa amin, the way we fix this is merong mga tinatawag na 6-week cycles. Yan. Ito na yung tinatawag namin na yes, may yearly planning kami, pero hindi namin masyadong pinaplano day by day, month by month ng isang taonan agad. Kasi in my experience, ang daming pwedeng mangyari in 1 year. Also, may mga na-try din akong quarterly planning. But with the rise of AI and technology, ang daming pwedeng mangyari in 1 quarter. Plus, katulad nyo ako na may pagka-ADHD minsan, ang hirap mag-focus sa isang bagay ng sobrang tagal.
This is why meron kaming 6-week cycle na ginagawa. Basically, ano yung itsura nun? 2 parts siya. First part is merong focus kami on one thing per 6-week cycle. Ito na yung sinasabi nilang cycle. Yan. One thing lang. Tapos pag natapos namin ng maaga yon, then pwede kaming mag-fix ng another one after. Pero kung may team na, pwedeng per team may focus. May isang main focus pag may team na. Di ba? But ang point is, isa lang yung focus namin hanggang sa magawa. And then after that, is meron kaming pahinga or medyo relax moment during cool down period. So ito na yung inaayos namin kung saan pa ba yung kulang, saan pa ba yung butas, saan pa ba yung bottleneck hanggang sa mag-level up kami ng mag-level up. This ensures momentum and measurable result at hindi kami nababurnout. Kasi naiiwasan namin, before pa mapunta sa burnout, nagpapahinga na ng onte. Di ba? Before pa mapunta sa pagod-pagod, nagpapahinga na ng onte. And with proper rhythm, you can finally escape the someday trap and consistently level up your business. So, ganito yung 6-week cycle. May paplanuhin mo kung ano mangyari in the 6 weeks, may weekly check-in, may mini retrospective, adapt as needed, and then may 2 weeks na cool down to retrospect and plan the next cycle. So, that's it. Yeah, so putting it all together in this brief moment na pinakita ko sa inyo, we covered so far the future of scaling. So basically, we reveal the shift that is happening in our space right now and paano siya nakaka-apekto sa atin. Also, pinakita ko yung insights on where the money is flowing right now, and the money is flowing to those who are accountable, diba? And para mas maging accountable tayo, we want to build more status, focus on strategy, become a team player, and do the 5-step sales process. And at the same time, you also get the proven roadmap to go from 100K to 300, 500, or even 1 million per month, depending on what path do you choose. And now it's yours for the taking. And to go a step further, pinag-usapan din natin how to turn those ideas into reality. That's why diniscuss din natin yung mga hidden roadblocks that could be stopping you to go to the next level. So all of this and much more in the limited time na we have together. So I hope knowing what you know now is mas na-feel mo na ready ka to take advantage of the shift that is happening right now. Tama? Diba? And hopefully, ito rin na makatulong sa itong pinakita ko sa inyo to help you make more money sooner than later. Okay? And hopefully, this will allow you to know what to focus on and what to ignore kasi sa dami ng pwedeng gawin, ano yung uunahin natin. And then, hopefully, nakikita mo rin yung sarili mo na ginagamit, especially yung roadmap na pinakita ko sa inyo kanina kasi once na nagamit natin siya, then sulit yung time natin. So, next steps na lang para sa atin, ito yung currently exactly na ginagawa namin sa Ready to Scale. And it's why yung mga participants namin can scale without burning themselves out. I wish meron akong ganitong opportunity before wherein merong high-level community, merong feedback loops, may hot seats, may advanced skills na development, and may mga in-person intensives para makatulong sa amin to scale without burning out. Pero walang specifically para sa atin kasi na available ngayon. So I created one. And for those who wanted to get unstuck and grow their income faster, check nyo lang itong website namin, yung readytoscale.ph/R2S. Okay? Kasi ang caveat lang dito is by application itong community na to, so we can make it the safest space as possible for growing entrepreneurs. So kung may question ka or interested ka, then punta ka lang dito sa page na to or tingnan mo yung sa description, yung link sa description. And kung interested ka to have a personalized recommendation from our team, then apply ka lang and I will see you dun sa chat natin. So yun lang muna for now. Thank you so much and have a great day.